Starscream! Yes, Lord Megatron! Parang feel ko mangbugbog ngayon. Saktong-sakto yan, Lord Megatron. Gusto mo mang-hunting tayo ngayon ng mga Autobots? No need for that, Starscream. Ganun ba, Lord Megatron? Kung di tayo maghanap ng mga Autobots, sinong bubagbagin mo? Ay, nako, Starscream. Oh my gulay! And ito ang toy na re-review natin for today. This is the YOLO PARK AMK Pro Series Transformers G1 Starscream. Pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap, which is ang ganda ng design niya dyan. And sa likod, nandito lang yung mga accessories na makukuha natin. And yung assembly guide dito ni Starscream na wherein makikita mo na rin yung may mga red parts na yan. Ibig sabihin yan, yun yung mga die-cast parts or bakal ni Starscream. Yan. Sa ibabaw, 48 lang ng Transformers. At the side, pangalan lang din ni Starscream. Sa kabilang gilid, Transformers lang din. And sa ilalim, yan na itsura niya. Then makikita nyo dito, may mga icons dyan ng Decepticons. So lumabas na si Megatron, ito na si Starscream. Susunod na si Soundwave. Oh my! And ang maganda nga dito sa packaging niya, cover pa lang niya yan. Kasi pag inalis natin itong cover niya na yan, ayan no, ang ganda pa nung another cover niya doon. Mas gusto ko yung cover na to. Yung may silver lining lang. Ang ganda yun. Anyway, sa likod naman yan, ganyan na lang ang itsura niyan. 40th anniversary na lang. Sa side, yan, may reflectorized ulit na Transformer. Sa kabilang side, duktong lang ng drawing dito ni Starscream. Sa ibabaw and sa ilalim. And pag na-unbox natin dito si Starscream, meron tayo ulit ditong paper na nakalagay thank you or yung mga QR code ng YOLO PARK para sa kanilang after sales service. And we now have here na yung pinaka-manual ni Starscream. Now, as you can see here, dalawa yung clamshell dito ni Starscream. First is nandito yung kanyang stand and iba pa kanyang accessories. And nandito yung ating main figure na si Starscream. So, unahin na muna natin itong nandito yung kanyang stand. So, ito ang itsura ng pinaka-stand niya. Actually, parang generic stand lang naman siya since nasa AMK Pro Series itong si Starscream. Yan ang pinaka-details ng stand niya sa ilalim. Ganyan lang. Let's proceed na sa pag-build sa ating main figure na si Starscream. Si Starscream, pag nabuo na natin siya, ganda. Ang ganda niya. Check muna natin yung details niya. Yung face niya, ayan o, yung smirk smile talaga dyan ni Starscream na nagdala sa kanya. Ganda ng details. Guys, tingnan niyo yung cockpit sa loob. Talagang buo. Buo yung pilot seat doon. Transparent naman yung orange siya dito. So, even yung details doon sa loob ng cockpit niya, kitang-kita pa rin. Ganda ng details. And also, you can see, may mga weathering pa rin na nilagay dyan, which is yung trademark ng kanilang AMK Pro Series ng mga G1.
Ganda. Okay, oh. And then, ito yung sa likod. Nice. Starscream na Starscream talaga. Hanggang sa ilalim. Ang lupit. Ang ganda namang weathering niya. Hindi ako fan ng weathered na mga toys, pero para dito sa Transformers series natin na to, goods na goods ako sa mga weathering na ginawa nila. Now, dito pala kay Starscream, no? Unang mapapansin ninyo, hindi lang gaano halata sa camera natin. Pero, pag binuon nyo siya kasi, parang nakaganyan, nakababa yung neck niya ng ganyan. So, it's like parang kulang siya ng leeg. So, para lang umangat ng konti, ipupull nyo na lang pataas itong pinaka-head niya para lang ma-extend ng konti yung neck niya doon. Para hindi awkward tingnan. Ganda, di ba? So, para sa articulation ng Starscream na to, of course, yung head niya may look up na ganyan. Yung look down niya, ganda rin. Since naka-ball joint yan dyan, naro-rotate ng buo yung head niya ng ganyan. And then, para sa kanyang arms wide open, ang kanyang Creed moment, ang ganda rin. Buong-buo ang kanyang Creed moment. And then, pwede rin maangat yan ng ganyan. Naro-rotate yan ng buo. And then, may butterfly joint din siya dyan. Pagdating sa kanyang null raised, since naka-ball joint lang din yan, so naro-rotate din yan. May mga swivel pa siya dyan. Sa kanyang pinaka-bicep, may rotation din siya dyan. Yung kanyang elbow bent. Ang ganda ng kanyang elbow bent. Oh, yan, no? Okay, yan. And then, sa kanyang kamay, so naro-rotate yan ng ganyan. And then, yung kanyang kamay, yung pinaka-articulation niya, meron siya dito sa kanyang thumb. Yan, isang buo na yan. Yung kanyang index finger, may articulation din dyan. And even doon sa gitna ng kanyang index finger. Yan, meron. The rest ng fingers niya, sabay-sabay na sila. And then, doon. So, may articulation din doon. So, yan ang articulation ng kanyang hands. Pagdating sa kanyang waist, swivel dyan. And then, may ab crunch din siya. Yan, pwede siyang mag-final countdown dyan. Actually, yung ab crunch niya, ang ganda sa likod, oh. Tingnan nyo, guys. Sa likod. Oh, diba? Imagine that details, ha. Nilagyan pa nila ng ganyan. And parang may mga kalakalawang na effect doon. Which is nagpaganda sa details mismo ni Starscream natin. Also, notice nyo yung sa may waist area niya, may movement dito sa taas, sa upper area ng waist niya. And also, dito pa sa baba, which is yung connector natin sa buong waist niya. Ayan. So, which is good. Ang medyo hindi natin magagawa kay Starscream is yung kanyang waist rotation. It's because itong cockpit niya na to is nakaharang dyan. So, pwede naman sana siya magkaroon ng rotation dyan. Pero yun nga, humaharang doon yung cockpit niya. Dito sa kanyang skirt, natataas din yan. Yung magkabila na yan. So, pwede maangat yan. And also, itong sa front, naaangat din yan. Ng ganyan. Well, which is good, ang ganda. And also, itong buong panel nung skirt niya sa likod yan. Ang galing, naangat na rin yan. So, para sa kanyang Van Damme split, check natin yung Van Damme split ni Starscream. Ayan. Decent enough yung kanyang Van Damme split and yung kanyang high kick. Okay na okay ang high kick niya. Ganda. So, ganun din. Malamang yan sa kanyang back kick, which is ang ganda. And as you can see here, meron ulit leg extend dyan na articulation si Starscream yan. So, pwede mo siyang angat ng ganyan or ma-pull back ng ganyan. Yan. So, meron siyang extend ulit dyan sa leg part niya na yan. Tsaka sikip ha, ng mga pegs niya. Pagdating dito sa thigh niya, since may connection tayo dyan, yan, naro-rotate din niya ng ganyan. And yung kanyang knee bends, ang ganda nung knee bend niya. Tinitingnan ko siya sa camera, parang akala mo cartoons na cartoons talaga si Starscream dito. Pagdating sa paa niya, of course, may connection tayo dyan. May swivel siya na ganyan. Ganda nun ha, super. And then, may up siya mismo dyan. Yung pinaka up and down is parang nandito na lang sa pinaka toes niya. Dito sa backside, wala na. Sa iba pa niyang articulation, itong wings niya, pwede mo yan ma-fold. Yan, hanggang ganyan. Which is good din. Now, para sa ibang accessories dito ni Starscream, first is, meron tayo dito kanyang parang mga missile launchers. Yan. Ang comment ko lang dito sa mga missile launchers niya, I hope na hindi nila isang buong color lang na transparent. Kasi this one is yung mga missile na mismo. Sana may color sila na gray dyan or red man lang something. Kasi ito, smoke na yan. So, okay lang yung smoke na purple. Pero, sana yung missile, nilagyan din nila ng color. And, ilalagay natin ito, dito yan sa pinaka-chest area ni Starscream kasi, na-open yan ng ganyan. Yan ah! Ipepeg natin yan dyan. Okay? It's like parang iipit mo siya dun sa mga divider ng mga missiles niya. Yan. So, yan ang pinaka-itsura niya. Yan, ang ganda oh. Meron din siya para dito sa kanyang mga null race, which is, ito naman ang itsura nun. Yan. Okay. Transparent lang din na purple.
na ilalagay lang natin siya ng pagganyan. Oh my gulay! Oh shucks, nabali. Nasira. Kaya naman pala, mali pala ang ginagawa ko. Hindi pala ito dyan, diretso ng ganyan. Kasi meron pa nga pala siyang ganito pa na accessories. Parang pinaka-blast naman. Ito pala dapat muna. Ito, ikakabit natin yan dyan. Ay, sus! Mali naman pala tayo. So, ito, lalagay natin dyan. Yon! Ganun naman pala. Okay. So, this one, ganun din gagawin natin dyan. Yan, dyan. Yun nga lang, ay, naputol agad yung sa atin. Patay tayo dyan. Anyway, para sa iba pa niya accessories, para sa kanyang head, tanggalin na muna natin tong head niya. Meron pa siyang mga alternate. Actually, hindi face It's like parang pinaka-mouth lang ni Starscream. So, yun lang naman na magbabago sa kanya. Pero, ang itsura niyan is halos pareho lang Ayan o, halos walang pinagkaiba. It's like parang medyo naka-downwards yung smile niya dito sa isa. Itong isa parang poker smile lang niya. Then para mapalitan natin itong face plate niya or yung mouth niya, huhugutin nyo lang itong sa pinakailalim niya. Tapos i-push up nyo lang. Then from there, yan, pwede nyo nang mapalitan yung kanyang face dyan. So ipepeg nyo lang siya. Yan. And then para sa kanyang battery naman, dito sa likod ng kanyang head, pull out nyo lang itong cover niya na yan. And then from there, makikita nyo may screw. Yan, screw natin. Yung part na yan. And then pag na-unscrew natin, makikita nyo doon yung pinakalagayan natin ng battery. And ang battery na kailangan dyan is itong CR927. Yan ang itsura ng pinaka-battery niya. Actually, manipis siya. And then, yun ang ilalagay natin dito. Pinaka-remote niya is itong likod ng baril niya. Ayun, no? Ayun, no? Umiilaw na mga sir. Oh, yeah. Oh, yeah. Balik na natin itong kanyang cover. Yun nga lang, medyo mabusisi pag lalagay kayo ng battery kasi may cover na siya tapos may isa pang cover ulit doon. So, tatlong way yung ilaw ng mata ni Starscream. First is pag in-on nyo siya, yan, so steady lang. And then meron din blinkers. And then meron fade away na mata ni Starscream. Yun, ang ganda. And of course, ito, nag-glue na natin. So, ginamitan natin siya ng Sino para mas matibay yung pagkaka-glue niya. And then, kakabitan natin ito. Yan, o, diba? Mas maayos. Ay, nako, nagkaroon pa ng disgrasya si Starscream. Yan. So, fun fact pala guys, di ko alam kung sa akin lang or ganun siya talaga. Pag yung isang null rays, control natin yung mata niya. Pero pag itong isa yung ginagamit ko, hindi siya nako-control. So, I think yung isang null rays lang ang may magnet para gumana yung ating light sa mata. Yan. Anyway, ito na nga si Starscream and makikita nyo full blast na siya dyan. Nag-warprick na si Starscream, nag-warprick na. And actually, meron pa siyang isa accessories dito which is itong kanyang insignia ng Decepticons na pwede nating ilagay yan dito sa pinaka-stand niya. Diyan mo ikakabit yun. Alright? So, ganyan siya. So, lagay natin si Starscream sa kanyang stand. Yan, no? So, ito na si Starscream na nakalagay na sa kanyang pinaka-stand. Now, para sa height ng Starscream, AMK Pro Series natin, ang height niya is around almost 8 inches kung pagbabasihan natin sa head niya. Pero kung sama natin yung pinaka-tip ng shoulder pad niya, mga 8.5 inches naman siya. And ang maganda niya, nag-compare pa natin siya sa iba pa nating AMK Pro Series from Yolo Park na si Megatron. Yan, no? May uupa ka na si Megatron. Mas malaki pa rin si Megatron sa kanya. And ipasok na rin natin ang isa pa nating AMK Pro Series naman na si Optimus Prime. So ito na lahat ng AMK Pro Series from Yolo Park. Well, of course, ipasok na rin natin ang ating D16 Cogbot mode na si Megatron din. Ang ating Cogless na si D16 from Yolo Park din. Ang ating MFT Starscream. And ang best friend ni Starscream na si Jetfire from Transformers for Cybertron. So yan ang ating height comparison. Now, if you're planning to buy this Starscream, ang price range niya is around 2,500 up to 3,500. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo ng Starscream na
ito. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park AMK Pro Series Transformers G1 Starscream. What do you think of this Starscream? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, to be honest, wala akong plano magkompleto ng mga G1 characters on this scale. Kasi ang pinaka-original na collection ko talaga is mga ganitong legend scale lang talaga na mga Transformers. But I'm taking it into consideration na right now dahil ang ganda naman talaga eh. Ang ganda ng mga line nila ng Transformers G1 na ito. So just imagine MP scale pero mas detailed sila and mas super articulated. So ang ganda ng playability ng Starscream din na ito. Although nagkaroon tayo ng trahedya dahil nga naputol natin yung null race natin dyan, madali naman mai-glue. Importante din kasi sa akin talaga yung playability ng mga figures na meron ako. Kasi talagang gusto ko na ipoposing ko sila, gusto ko talagang super nalalaro ko sila. Ayoko nung statue lang na nakatayo lang na hindi ko man lang magalaw. Given this Starscream na to, ang ganda nung details niya, aesthetically speaking, napaka-husay ng mga panel lining, ng mga weathering na ginawa sa kanya. Makikita nyo na para talagang may mga kalawang dyan si Starscream, and yung mga weathering niya saktong-sakto lang sa kanya, kaya nga ang astig talaga ng itsura ng Starscream natin na ito. Given din yung mga gimmicks na meron siya, yung mga accessories na meron siya, yung mga light effect na meron din siya. So I'm really not sure, baka mamaya ito pa maging main line ng collection ko kasi maganda naman talaga.